sari-sari, singkamas at talong sigarilyo. Quick stop over tayo muna para panoorin ang sunrise. At the same time, nakita ko kasamahan ko naka-break lang. Sandali daw, magbabawas lang daw siya ng tangke niya. Tapos yun, on the way na siya, papunta na siya Makay. Ako naman galing na Makay at huminto rin ako para panoorin lang sandali itong sunrise, para siyang nagliliyab agaw tama ba yun, agaw dilim. Single trailer lang dala ko rito, pero nung umakyat ako ng papuntang Makay, B-double ako. Sarap pagmasdan talaga ang sunrise saka sunset. Kaya gusto ko yung itong truck driving, para ka lang namamasyal, sightseeing pero bayad, sightseeing na binabayaran. Yan yun naman. Sino ba namang hindi magsasawang tignan yan? Nandito tayo ngayon sa St. Lawrence. Ganda, nagliliyab talaga parang nagliliyab yung sunrise. Diretso na. Ito naman tayo ngayon sa Makay. Nilagay ko yung camera sa salamin ulit. Reverse tayo. Yan, double reversing dito sa Makay haulage. Dito namin iniiwan yung mga trailer namin, tapos kukunin ng isang driver na galing ng Townsville. Dadalhin niya naman doon sa Townsville. Yung nandito sa kanan ko na trailers, yun yung galing sa sa Townsville. Tapos itong dala ko ngayon, kaya ako ninagay dito sa kabilang side. Ito naman yung pipikapin ng taga Townsville. Idadala niya doon sa taas. Yung dalawa sa gilid, dadalhin ko pabalik sa Brisbane naman. Ito tayo ngayon, check lang ng mga gulong, make sure na walang mga flat tires o kung ano mang sira o Kasi pag may flat dyan, responsibility ko na na dapat paayos ko muna. Para pagdating ng isang driver, either maabutan niyang inaayos yung gulong kung may flat man, at hindi matapos. Kasi hindi dapat iwanan ang changeover driver ng may na mayroong flat tires o sirang gulong. Dapat inaayos yun. Ayan, dito tayo, at pagkatapos nito, i-unhook ko yung prime mover lang, which is yung tractor. Papalagyan ipupul tank ko ulit yung diesel para ready na in the morning. Magbe-break ako dito sa Makay ng 12 hours after 14 hours drive. Ito naman, stop over ulit para continue yung yung pag view ng sunrise, looking at from the looking from south. Yan, pababa naman ako, south naman yan. Kanina nasa gilid ko yan, ngayon facing medyo nakakasilaw, kaya hinto muna ako, panoorin ko muna. Nandito tayo sa sa Ogmore, between Marlborough saka St. Lawrence. Yan, ang ganda yan, gaya ng sabi ko nung una, sinong hindi mawiwili. Depende rin siguro sa yun sa mga tao, kung mahilig sila sa mga sa mga scenery, travel, mga adventure. Ako mahilig talaga ako kahit noon pa na magta-travel, magta-drive. At ito na napagsama ko yung passion ko sa trabaho at the same time. Para mamasyal, nag-i-enjoy ng mga view, bayad,
bayad sa mga pagkain, sa accommodation, lahat bayad. At at the same time nag-i-enjoy yan, papasyal-pasyal lang. Pero sinasabi ko lang to, pero totoo, mahirap talagang maging truck driver, lalo na dito sa long distance. Malayo ka sa iba, yung mga sa family nila. Ako naman malalaki na yung mga anak ko, okay lang, solo. Kaya ito, enjoy lang ng hanggat kaya pa. Enjoy na pagdadrive. Tingnan nyo naman yan, lawak-lawak ng Australia. Mga bahay dyan, malalayo. May mga bahay dyan, pero mga property owner, mayroong may mga bakahan. Maraming mga baka dyan. Lang. Kadalasan tumatawid na sila sa sagasaan. Mga baka, mas outnumbered yata mga tao sa baka dito sa Australia. Gaya ng nabanggit ko sa isang video ko, yung Rockhampton region. Merong halos ilang million na baka. Samantalang ang tao sa population ng Rockhampton nasa halos 100,000 na tao lang. Ang baka ang dami-dami. Kita niyo yung sunrise. Hindi ako nagsasawang panoorin pagmasdan. Yung parang relaxation, panoorin. Madaling araw pa yan kaya wala pang hindi pa masyadong, tsaka break pa yung mga kagagaling lang ng New Year's break. Kaya yung iba hindi pa masyadong operational sa mga kaya hindi pa masyadong maraming mga tracking. Pero isa pa, madaling araw nga, kaya yung iba either natutulog pa, pero maya magiging busy na. Kasi yung mga ganyang oras dapat nasa kanya-kanyang destination na yung mga truck for unloading saka loading. Bali itong karga ko, empty ako niyan empty yung trailer ko, walang laman, wala akong karga. Dito naman tayo ngayon sa north ng Marlborough to. Ito yung scene of the accident ng kasamahan ko na si Shane Moores. Papunta siyang Mackay. Nung nangyari yung aksidente na to, June 21 2022 nangyari ito. June 21 2022. Hindi ko makakalimutan tong araw na to kasi nagkagulo-gulo ito. Ginising nawala na sa bahay ako nito ginising lang ako ng mga kasamahan ko ng ibalita. Very sad, tragic talaga. Paano na siya pa-retire na siya Matagal ko na nang kilala si Shane Moores nung dati nasa Melbourne pa siya noon. Nag-change over kami sa Davao, New South Wales. Tapos nagpa-transfer siya rito sa Queensland. Kaya naging magkasama kami. Kaya ito yung dito tumama yung truck Buong truck na yan, kung nakikita niyo yan, sumabog yan lahat. Sabog yan, sunog. Pati siya sunog. Yan yung dyan siya tumama Tinamaan niya yung guard railing, yung metal guard railing, dahil umiwas siya dun sa kasalubong niyang sasakyan na nakatulog. At sa sobrang bilis tinamaan yung yung steer tires niya, kaya nawalan siya ng steer control sa steering, kaya wala ng bali na yung steering rod kaya diyan siya bumagsak. Itong kikita niyo yung uniforme na yan sa gabi, maiilawan yan, kala mo may nakatayong tao nakatalikod. Maliwanag dahil siya, high vis siya nagre-reflect sa ilaw. Medyo madumi, madamo na rito. Pero ito yung niya, scene of the accident niya, June 21, 2022. Rest in peace, mate. So tuwing dumadaan kami rito, either bumibusina kami o nag-hazard light.
Yan. Malapit lang to sa ano, sa scene of the accident ng ano eh, ng mga kapatid kong dalawa sa kan lola ko. North of this ano, lugar na to. Yan. Hello Pinoy Tracker Australia na naman, nandito na naman tayo papakita. Single lang dala ko ngayon, no? Single trailer. May dalawa akong, tatlo akong pagpipilian, pero kinuha ko yung ano, single trailer. Kasi gusto ko makabalik na maaga. Ito yun, naabutan ko siya yung malis na alas 2. Yung sa akin maliit lang. Bibili kami ng ano doon eh, ng watermelon fresh from the farm. Wala yata Nothing. Hi. Yeah, I've only got a little bit of coins. How much are they? $5 and $10. There's no EFTPOS machine or something? No. I think the one down the road's better, but there wasn't really much room to pull up. Yeah, plus it's been raining, we might get bogged down or something. I've never seen you before. I'm Mark. There you go. Just with you're the contractor or? No, I'm the relief driver. Oh, really? Yeah. You didn't do any what do you call it, yard duty or anything? Oh, I've been in the yard a couple of times. Oh yeah, I've never seen you before. Oh, there you go. Oh, yeah. When I start in November. Oh, did you? Christmas casual. No, Yeah. no, meant to be permanent. Okay. I hope so. Oh yeah, you're on the relief. Yeah. Yeah, I go on holidays. I got yeah, For how long? 6 weeks. Oh, nice. Where you going? Somewhere. Nowhere. You gonna stay home? Yun, umalis na siya. Pabalik na ng Brisbane. Ako maya-maya konti sunod na rin ako. Dito kami sa Banban Springs. Sa Outback Road kami dumadaan, sa Back Road, Country Road. Mas maganda rito kasi mas hindi busy. Ano lang, makitid lang yung daan. Yung trackers na lounge. Ito, tignan nyo, ang ganda oh. Yan. May TV. Ito yung ano yung may shower, may ano, washing machine. Tulog lahat ng mga driver eh. Dito ako sa Ballina Travel Center. Yan o, puro truck. Ang sama ng panahon. BP Travel Center. Trackers Lounge. Tapos yung food court sa kabilang side niya. Sa West Ballina tayo. Ayan, tutulog sila. Punong-puno to eh. Kaya doon ako pumarking sa gilid oh. Sa gilid ako pumarking. Dito tayo ng kape. Ayan. Iba sa side road, no? Yun yung highway sa taas.
bilis nun, no? Hindi man lang huminto. Nagdahan-dahan, nagmamadali.